breaking news mga kaabante. Dahil ang inyong #1 tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus, at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. Sa panahon ng kaliwat kanang issue, sa gitna ng ingay ng politika, kailangang may boses na tapat, matapang at walang kinikilingan. Kami ang inyong sandigan sa pagbabalita, pagbubunyag at pagtutok sa mga usaping pambayan. Inbox! Kasama si Eli Saludar. Mga tanong, sasagutin. Mga isyu, tatalakayin. Lahat ng yan, diretsahang ihahatid. Inbox! Dito lang sa Abante. Oy, good morning. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre sa lahat po ng ating mga kababayan na inaabot po yung ating broadcast nationwide, worldwide. At ngayon po ay araw ng Miyerkules, January 14, 2026. Ako pa rin po inyong kaabante, Eli Saludar. At tayo po ay napapakinggan at napapanood dito po sa DWAR 1494 at sa Abante Teletabloid. Papanood din tayo, ganyan din po sa Sky Cable, Channel 85, Converge sa Blast TV, Samsung TV Plus at ilang mga balita sa K5 News FM. Tumutok din sa mga social media platforms gaya po ng Facebook, YouTube at TikTok. Samahan nyo kami hanggang alas 12 po tayo ng tanghali at siyempre tayo po itatalakay sa mga mainit na issue at makikipagpanayam sa mga taong nasa likod ng mga mainit na balita, mga manghang at mainit na komentaryo sa mga issue ng bayan. At tabayanan din yung mga reports ng ating mga Abante reporters at gayon din po ang ating interview yung sa ulat sa panahon. Ako, meron na ho tayong bagyo Yung LPA ay naging ganap ng bagyo at ito po ay tatawaging Ada. O yun ho, at mamaya kuha tayo ng update mula po sa Pag-asa para malaman ho natin dahil sa yan po yung nakita sa may Davao at ang mga tatamaan ho makakaranas ng mga pagulan diyan po sa Bicol area. Nako andun pa naman ho at nag-aalboruto ho yung Bulkang Mayon. At samantala, oras na ho natin 10:39 na po ng umaga. Dito ho muna tayo sa ating mga headlines. Headlines. Ito ho, 12 gigawatts na Paco Lebiste firm kinoriente ayon sa DOE. Senate Majority Leader Mig Zubiri kinalampag si Pangulong Bongbong Marcos sa nagbabadyang krisis sa asukal. Headlines. Pagkansela ng pasaporte ni Zaldico pinagtibay. Headlines. Dedo sa gumuhong landfill sa Cebu City umakyat na sa 13. Grabe ho nangyari ho dyan, landfill. Yan ho, maliwanag po, hindi po yan aksidente Ako sa aking pananaw, yan po ay kapabayaan. Talagang pwede ho kasi ganyan maiwasan Kaya lang mukhang natulog sa pansitan yung yung DNR. Grabe ho mga kababayan. At samantala, tuloy ho tayo sa ating mga balita. At siyempre mamaya tabayan na din yung ating mga interview. Importante ho rito. Talagang dapat magkaroon po ng mga paglilinaw. At samantala, ito ho, pinatawan po ng multa ng ang kumpanyang Solar Philippines ni Batangas First District Representative Leandro Legarda Lebiste. Matapos itong mabigong tuparin ang halos 12 gigawatts na ipinangako ng renewable energy capacity sa bansa. Ayon po sa Department of Energy, umabot sa 24 billion ang ipapataw na multa laban sa Solar Philippines dahil sa hindi nito pag-deliver sa mahigit 11,000 megawatts na kontrata sa nakalipas na 2 taon
dahilan para tuluyang ipawalang bisa ang mga ito. So, ang tanong ho rito natin kay Energy Secretary Sharon Garin, papaano umabot at papaano nakuha yung 24 billion. So maganda ipaliwanag din po sa taong bayan, di po ba? Saklaw daw ng multa ang performance funds, contractual obligations at iba pang bayarin, gaya ng training at development funds. Matagal na umanong hinahabol ng DOE ang Solar Philippines at ilang beses na rin itong pinadalhan ng show cause orders at paalala para i-renew ang performance bonds nito, ngunit wala pa rin sagot mula sa kumpanya. Ipinagmalaki ng Solar Philippines na sila ang pinakamalaking solar company sa Southeast Asia dahil sa higit sa 300 megawatts ang generating capacity at 10,000 hectares ng lupain sa solar farms. Matatagpuan ang kanilang solar farm sa Batangas, Nueva Ecija at Tarlac. Ayon. So maganda siguro ay makapagpaliwanag din itong si Energy Secretary Sharon Garin, dahil sa hindi po maiwasan na ito po ay sabihin, ituring na isa uri ng panggigipit laban po kay Congressman Lebiste. Bakit ho? Isa po ito sa mga kritiko ho ngayon Talagang matindi rin ho yung kanyang yung pagtutok dito ho sa issue po ng flood control, na kung saan marami pong mga personalidad ang talagang nadadawit ho rito. Mga kababayan, di po ba? At yun, maganda ho itanong, at magkano ho ba nalugi rito ng gobyerno? Sa nasabing pangako, meron ho bang kontrata na kapag hindi nakapag-deliver, meron kang multa na 24 billion? O paano ho? So maganda ho ipaliwanag para hindi po isipin na ito po isang uri ng panggigipit. Kasi yung sa naging pahayag kahapon ni Secretary Garin, agad diisipin ako ginigipit na si Lebiste. Di po ba? At pati yung 24 billion na multa. Kasi mukhang sumablay yung naging pahayag na kuryente. Ito pong si Ombudsman Boying Rimulya na sinasabing meron pong violation dito po sa franchise na nakuha ng solar at naibenta sa Meralco. Yun po mukhang hindi po maliwanag. So biglang lumabas din ito hong sa DOE naman. So talagang timing ho. Mga kababayan, titignan ho, talagang tiyempong-tiyempo. Yun lang naman ho, siguro kung talagang mayroong paglabag, pagmultahin, pero bakit umabot ang 24 billion? Yun lang ang tanong at dapat pong ipaliwanag, di po ba? So maganda ho para maalaman at siyempre para hindi naman ho maakusahan ang Malacanang, ang Pangulo na talagang lahat po ng mga kritiko ay talagang, di ba? Parang kumbaga pinaghihigantihan, di po ba? Okay, oras na natin, 10:44 na po ng umaga. Samantala, itong red tagging nais gawing krimen. Umaabante sa balita, si Abante reporter Dexter Ganibe. Abante Radyo Live Report. Eli, napansin ni Senador Jingo Estrada na madalas nagiging sanhi ng harassment, paglabag sa karapatang pantao at dahilan ng pagpaslang ng mga aktivista, mamamahayag, community leaders at ordinaryong mamamayan itong red tagging. Git ng Senador, hindi lamang ito pagbibigay ng label o bansag, kundi ito ay isang banta dahil kapag ang isang tao ay binansagan na communist sympathizer, agad niyang nalalagay sa panganib ang kanilang buhay. Kaya inihain niya ang Senate Bill number 1071 o ang Anti-Red Tagging Act para ideklara ang red tagging na isang krimen na mayroong kaakibat na parusa. Nais ng senador na matuldukan na ang pagsasagawa ng red tagging sa bansa. May jurisprudence na rin niya ang Korte Suprema rito sa desisyon sa kasong De Duro versus Major General Vinoya, kung saan kinilala ng Korte Suprema na ang red tagging, paninirang puri, maling paglilabel at guilt by association ay naglalagay sa panganib sa buhay, kalayaan at seguridad ng isang tao at kadalasan nauuwi sa pagdukot, pananakot at maging extrajudicial killings. Kapag maisabatas ito, Eli, magiging proteksyon ito sa hindi makatarungang pananakot, panggigipit o panguusig.
ninuman. Maituturing na red tagging yung paglalabas ng pahayag sa publiko, sa social media post, mga tarpaulin, karatula, deklarasyon, public events at iba pang platapormang ginagamit upang i-label o siraan ng isang tao o grupo bilang kalaban ng Estado. Mhm. 10 taon pagkakulong at habang buhay na diskwalifikasyon sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno ang parusa sa mapapatunayang nag-red tag. Ayon dito kay Estrada, marami sa mga naitalang kaso ng red tagging ang nagpapatunay na nakamamatay. Gaya na lang anya ng sinapit nila Jose Rinaldo Porquia, Zara Alvarez, Attorney Benjamin Ramos at Konsihal Bernardino Patigas. Dexter. Yes. So maganda yan yung panukalang batas na yan. Pero sana maisama rin yung mga nagre-recruit sa mga state universities and colleges na sila kunwari nagtatago sa mga party list pero Oo, tapos nadali namamundok. sa mundok. Oo. Ayun, ito hindi natin masabing red Namamundok. tagging pero yung mga opisyal ng party list ito ehemplo yung aligasyon yung sa kabataan party list. 'Di ba? 'Di ba yung sinisisi ng isang magulang 'Di ba yung namatay Correct. sa yung Yung- anak sa sa Mindoro? Oo. Oo, so sana yung pagre-recruit dapat maging krimen din 'yon kasi pinalilito Oo. kunwari immersion, kung ano-ano, 'di ba? Correct. Pwedeng panibagong yan, panukalang batas yan na pwedeng maihain sa Oo. Kongreso. Siguro Oo, pwede maisama yan. na diyan yung parang pag-iisay na. Or pwedeng isama din, I-consolidate, isabay sa kanyang i-consolidate. Tingnan natin kung anong kalalabasan nito dahil kung ito ay magpa-prosper, magkakaroon ng mga public hearing, maaring maaring maisama doon Yes, sa mga probisyon ng panukalang batas. Okay, so tuloy na yung January 19 sa Senate Blue Ribbon Committee. Sa Senate Blue Ribbon Committee. Tuloy na 'yon. At mamaya mag-update mamaya sa atin si Senator Ping Guess Lacson. ata siya dahil ngayon sa meron kapihan, siyang- 'di ba? Sa kapihan, ngayong alas 2 ng hapon. Haharap siya. Titignan natin kung ano yung mga magiging hakbang. At Tsaka yung mga syempre, yung kung sino-sino yung mga imbitehan talaga. yung mga mapafinalize. Malalaman natin mamaya kung sino yung mga mapafinalize na mga imbitahan. Tapos pakitanong mo anong balak naman nila si dating DPWH Secretary Manny Bonoan wala kasi kahapon na interview ko dito sa inbox yung spokesperson ng BI Immigration si Dana Sandoval wala pa hindi pa bumabalik sa bansa itong si Manny Bonoan. Mukhang nasa US pa. Malalaman natin yan kung kasama siya maimbitahan o kung mapapadala Pero nabanggit na siya sa ng interview subpoena. na imbitahan pero pag hindi anong kayang gagawin, di ba? Baka kung anong magiging hakbang nila doon. Sa bagay sa ngayon wala pa siyang kinakaharap na kaso Wala pa. titingnan natin kung dito sa Blue Ribbon kung kasama siya sa maimbitahan at kapag Pero hindi sumipot pinasampahan na naman maaari yan. siyang Pinasampahan na ata ni si may Secretary mga Dizon. reklamo na lang sa kanya pero wala pang Pero wala pa sa sandigan ata. na kaso. Pero kung dito sa Blue Ribbon Okay. kapag hindi sumipot maaari siyang ma-contempt at maaari iparesto ng Senado. At pwedeng maging basehan siguro yun para siya ay Okay, maraming salamat kay Dexter Ganibe at yung ating Senate reporter. So, yun ho mga kababayan, mamaya malaman ho natin dahil sa meron pong yung parang dyan, yung kapihan sa Senado, no? At forum. At ang guest ho dyan, ito pong si Senator Ping Lacson. So, malaman ho natin at siyempre, isa po sa may malaking papel. Ito pong dating secretary ng DPWH na si Manny Bonoan na sana po dapat mapauwi na ho ito. Ano ba ito? Magtatago o paano? Kailangan pa bang ikansela yung kanyang pasaporte at ma-extradite? Kasi kung nasa Pilipinas, nasa Estados Unidos ho, meron po tayong extradition treaty ho dyan, di po ba? Yun ho, kung yan ba ay tutularan niya yung naging style ho ni Saldico na magtatago na po at sa Europa, di po ba? So, abangan ho natin yung susunod na hakbang dito ng gobyerno at partikular ng Senate Blue Ribbon Committee dahil sa sabpina na ho ang pinadala, kung hindi ho dadalo, warrant na po ang kasunod, di po ba? So, abangan ho natin. Importante ho rito mga kababayan, talagang mapalalim pa yung investigasyon at lahat po ng mga dapat na managot dapat papanagutin kasi
yung report ng Billionaire News Channel nasa 30 billion eh. Yung napunta yung parang allocable ni dating Secretary Manny Bonoan. Ang laki ho, 30 billion mahigit. Talagang paldong-paldo ho ito mga kababayan, 'di ba? Kung talagang yung report, eh, 'di ba? May mga di umano pinagkaperahan. 'Di ba? Halimbawa sa 30 billion, 20% na lang eh. Ayos na ang buto-buto, di po ba? Okay, samantala, report pa rin ho tayo. Training para sa mga ride-hailing driver. Paiigtingin. Umabante sa balita si Abante reporter Mavic Trinidad. Abante Radyo Live Report. Nanawagan si House Assistant Minority Leader at katawan ng Gabriela Women's Party na si Sara Ilago ng isang investigasyon kaugnay sa napaulat na insidente ng sexual harassment na kinasasangkutan na isang ride-hailing driver. Dinyan din ni Ilago na ang pampublikong transportasyon ay hindi dapat maging lugar ng takot at pang-aabuso lalo na para sa mga kababaihan. Lubhaan yung nakakabahalang insidente ito at walang pasahero anyong dapat makaranas ng pananakot o panghaharas. Dapat tiyakin na masinsinan at malinaw ang investigasyon at may mananagot. Dapat dagdag pa ng kongresista kailangan gawing obligado at regular ang anti-sexual harassment, bawal ang bastos at gender sensitivity training para sa mga driver, rider, operator at buong sektor ng pampublikong transportasyon. Muling iginit ng mambabatas na ang kaligtasan ng kababaihan sa pampublikong transportasyon ay pananagutan ng pamahalaan at ng mga pribadong kumpanya. Sabi pa ni Ilago, dapat ligtas ang mga pampublikong transportasyon dahil pananagutan ito ng Estado at ng mga kumpanyang kumikita mula rito. Dahil dito, sisiyasatin ng mambabatas ang lahat ng posibleng hakbang sa Kongreso, kabilang ang paghahain ng resolusyon para maimbestigahan hindi lamang ang insidente ito, kundi pati ang iba pang kaso ng sexual harassment na may kaugnayan sa mga ride-hailing app. Kailangan na niyang may malinaw na pananagutan at mas matibay na proteksyon para sa mga pasahero. Ako si Mavic Trinidad. Yes. Kumusta naman dyan sa Kamara at may binabanggit si Congressman Benny Abante na parang matamlay daw yung pagtanggap sa napipintong impeachment complaint laban kay BP Sara? Actually, oo, may ganyan siyang statement, matamlay daw. Parang wala nang gana rin yung ibang congressmen dyan sa impeachment. Kasi nga, hanggang ngayon, wala pang inilalabas na desisyon ang Korte Suprema tungkol dun sa motion for reconsideration na inihain nila. But, katatapos lang na statement naman ni press con ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, sabi niya hindi daw totoo na wala nang gana ang mga congressmen sa impeachment laban kay VP Sara. Busy lang daw talaga ang mga congressmen sa kanilang mga distrito dahil ngayon nga ay wala pang sesyon, so busy pa sila. But sabi niya, rest assured, sabi niya, pagka may nag-file ulit after February 6 na 1-year bar dun sa impeachment case, ay buhay na naman daw ang dugo. Mabubuhay na naman daw ang dugo ano ng ba mga papabuhay ng dugo? congressmen. Sa mga kongresista? Pampasigla? Eto na nga. Ito na susunod. Ito na yon. Sabi, kasi natanong si Congressman Ridon kung totoo ba na may mga kapalit ang pirma ng mga congressman sa impeachment case laban kay VP Sara. Dininay naman niya yon. Sabi niya hindi daw totoo yon kasi conscience vote daw yon. Hindi, wala pa siya noon kasi sa nakaraang kongreso, ang daming umamin, 'di ba, bago mag-eleksyon na kaya sila napilitang pumirma. Ako meron ako mga video mismo na nag-i-speech pa yung mga congressman na kaya sila napilitang pumirma sa impeachment laban kay BP kasi yung kapalit ng pondo Yung correct, tupad kasi na hindi daw yan, sila AX, etc. Di ba? Oo, sabi daw kasi hindi sila magkakapondo kung hindi ka pipirma. So ang inaalala nila, kawawa naman yung kanilang mga constituents. Kaya nga, di ba, may nagsabing nga na talagang umamin Totoo naman yun. If I'm not mistaken,
At Marami. least, sikat na Isa dyan, yung sa Cebu oo. na Yeah. meron akong video nun eh. Yung si Prasco. Totoo yun. May ganung statement talaga na napilitan silang pumirma para mabigyan sila ng pondo. Ah. O so, kung siguro nasagot yung tanong mo, So, kapalit para yun. mabuhay ang dugo. Ibig Ha? sabihin, base sa kanila, kaya sila pumirma, may kapalit. 'Di ba? Yung sa Oo, nakaraan, pero yung dinideny. unang impeachment Pero dinideny yun ni ni Congressman Redon. Redon. Wala nga Yes. siya roon. Basta dinideny niya. Dapat i-deny niya yung sarili niya. Huwag yung mag-monitor siya sa Parang social media. Di siya pwedeng magsalita for for the Tsaka sake of the wag niya other, kukontrahin yung kapwa niya mababatas. Alam ba, kay Congressman Abante, yung pananaw ni Congressman Abante na matamlay mukhang wala pa. Baka yung iba naman kasi, alam mo naman ibang mga congressman, depende. Ang laging kanilang nasa isip, yung kanilang distrito Alam mo, Siyempre. lalo Siyempre, kinakailangan oo. makapagbigay sila ng makapag-deliver sila ng mga project Services, yeah. Kasi Tama. ulat sila pag pag wala silang naibigay na Correct. project, talo. Saka yung mga pangako nila, mapapako, di ba? Ayan, Isa pa yun. Baka kasi ito sa pantaha lang. Siguro kasi wala pa naman talagang nagpa-file. Pero sabi kasi niya, merong statement si House Speaker Bogie D na parang sabi niya, the House will not entertain kung magkaroon man ng panibagong impeachment case laban kung kanino mang impeachable officer. Parang may ganun siyang statement. Ano ibig sabihin? Hindi entertain nila? Hindi tatanggapin? Paano? Parang hindi yata nila priority pa sa ngayon. Aba. Kasi ang priority nila ay yung anti-dynasty bill. Hindi. Ano yun Pero obligasyon nila na Correct, aksyonan correct. yan Di ba? At Nasa saka they proseso. are mandated. Baka naman, pag kay Pangulo, hindi nila prioridad. Entertainment. Entertainment. Pero dapat lahat, hindi. kay BP Sara or kay PBBM, obligado na. Basta yung yung talagang may laman, yung May complaint. ebidensya. Oo. Substance, At saka, oo. Tama. Kaya sige, Okay. abangan natin. Abangan natin ang mga palitan. Pero ako, nasa isip ko yung yung alam ko yung pampasigla Ikaw, alam mo ba? Alam mo rin. Sinabi ko na nga. Pampasigla. Oo, Sige, siyempre. kakaintindihan Bahagi tayo. yun, di ba? Ah. Tayo lang nagkakaintindihan. Sige. Anyway, back to you, Ellie. Okay. Okay, maraming salamat kay Mavic Trinidad, yung ating reporter dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. So, yun po, kasi sabi po, nabasa ko lang naman sa Abante News online na parang wala raw pong gana ang mga kongresista. Ayon po yan kay Manila Congressman Benny Abante, na kung saan talagang yan po ay kabilang sa mayorya at di ba sikat na miyembro po ito ng Quadcom di po ba? So parang wala raw pong interes o walang gana matamlay yung mga kongresista sa pagtanggap sa napipintong paghahain muli ng reklamong impeachment laban po kay BP Sara. So siguro yun kayo ba ano ba ang tingin nyo? Ano ba ang pananaw nyo at dapat na para sumigla yung ating mga kongresista? Sige, mag-message po kayo. Okay, samantala mga kabayan at mamaya-maya ay meron tayo yung mga taga Quezon City ay minabuti natin na para malaman at kung ano ang ginagawa ng ating pamahalang lungsod dito po sa tumataas na kaso po ng dengue. Diyan po sa may Quezon City at alam niyo naman ngayon, di ba? Malamig-lamig pa ang panahon ay talagang pero kadalasan, di ba, tagulan. Pero ngayon, mataas po At hindi po ito dapat na ipagwalang bahala, o baliwalain ng mga magulang at dapat to siyempre, ngayon may klase na Dapat ay yung ating mga kabataan, pati yung kanilang mga magulang ay laging mapagbantay, pag-ingatan po na makakuha po ng sakit na dengue. Okay, sandali, break muna tayo. Oras natin mga kababayan sa buong Kabuluhan
Alas 11 na po ng umaga. Sa likod ng bawat eksena, ilalantad ang ebidensya. Susuriin ang bawat detalye. Isisiwalat ang katotohanan. Tabloid! Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon. Dito lamang sa Abante. Kasama mo. Sa bawat paggising, may panibagong hamon. At sa bawat hamon, may mga boses na handang lumaban. Abante sa balita, abante sa aksyon, abante sa serbisyo publiko. Raya Kapulong at Francis Forle. Abante sa umaga, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Dito lang sa Abante. Sa mahabang panahon, kayo ay kasama. Lalong tumibay ang ating pagsasama. Ang boses ko na inyong pinagkakatiwalaan sa inyong mga tahanan ng ilang dekada. Ang tiwala na magiging gabay namin para maghatid ng balita at serbisyo. Isang karangalan na kami pa rin ang inyong kasangga, si Paring Ray Langit. JR Langit po. Kasangga mo ang langit, abante ang best. Laging alalahanin sa anumang laban, kasangga mo ang langit. Kasama rin ang inyong kasangga, JR Langit. Kasangga mo ang langit. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports, tulong. Alam mo ba kung anong ginagawa ng Kongreso ng Pilipinas? Ito ang sangay ng gobyerno na gumagawa ng mga batas para sa kapakanan ng bayan. Ang Kongreso ay binubuo ng dalawang bahagi. Ang Senado ay may 24 na senador, ang House of Representatives ay may daang-daang kinatawan mula sa iba't ibang distrito at party list. Ano ang mga trabaho nila? Una, gumawa ng batas. Lahat ng batas na ginagamit natin, tulad ng sa edukasyon, kalusugan at sa ekonomiya, nagsisimula sa Kongreso. Pangalawa, kontrolin ang budget. Sila ang nag-aaproba kung saan gagastusin ang pondo ng gobyerno para sa paaralan, hospital, kalsada at iba pa. Pangatlo, imbestigahan ang mga issue. Kapag may anomalya o problema sa pamalaan, pwedeng magsagawa ng hearing para matukoy ito. At higit sa lahat, sila ang boses ng taong bayan. Ibinoto natin sila para isulong kung ano ang makabubuti sa atin at sa ating mga karapatan. Bilang mamamayan, tungkulin din natin ang makialam at maging mapanuri. Alamin kung ano ang mga ginagawa ng ating mga kinatawan. Dahil sila ay para sa atin at dapat galing sa atin. Hindi lang sila gumagawa ng batas. Sila din ang boses ng sambayanang Pilipino. Alamin, Makialam, Makibahagi. ako si Jos Ignacio. Dexter Ganibe, Mavic Trinidad. Ryan Reloban. Abante! Pistang puno ng kulay, saya at tradisyong kakaiba. Mga kaabante, biniray na! Tuwing Enero, hindi lang mga tao ang may OOTD. Pati bangka, naka-dress up. Astig! Hindi ordinary. Tradisyong may kwento, tradisyong may puso. Buhay ang kalye at ang entablado hanggang sa baybayin ng karagatan. May kantahan, may sayawan. Isang makulay na pista ng pananampalataya, pasasalamat at gabay sa bawat Romblomanon. Kaya sa saya tradisyong tunay na atin, dito sa Romblon, di ka mabibitin. Sa puso ng bayan, iisa ang sigaw ng madla. Hala sige, biniray na! Kaabante, anong gusto mo pang malaman? Tutok lang dahil sa Fiesta Files, lagi kang may bagong kaalaman.
Okay, balik po tayo dito po sa inbox. Oras natin ay alas 11:06 na po ng umaga. At samantala ay nasa linya po natin ang hepe po ng Quezon City Epidemiology and Disease Surveillance. At para malaman ho natin, dahil sa may report na tumataas po yung kaso ng dengue dyan po sa may Quezon City. At ako, taga-district 2 ho ako dyan ang report parang sa district 2 at mataas ang kaso ng dengue. Nasa linya na po natin si Dr. Rolly Cruz. Doc, magandang umaga po sa inyo. Sir, magandang umaga po at sa mga nakikinig po sa atin. Apo, Eli Saludar po ito. Doc, at, Magandang umaga, Sir Eli. so, kumusta ho at dyan po sa may Quezon City at mukhang tumataas po ang bilang ng kaso ng dengue. At pakipaliwanag po para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, lalo na po sa mga taga Quezon City. So from January 1 to January 13, so kahapon po ito, no? Aha. Hanggang kahapon. So nakapagtala na po tayo ng 177 na kaso ng dengue. Madami po ito pero hindi po, mas mababa po ito kaysa dun sa natala natin nung last year, no? No, naka 640 pa tayo nung same period lang last year. So this is 72% lower pero marami rin yung 177. So kaya nag-iingat po kami ngayon at patuloy naming minamatyagan ang kaso ng dengue dito sa ating syudad. So tama po kayo, no? So District 2 kasi naandito po talaga yung mga malalaking barangay natin, ano. So andyan po yung Payatas, Batasan Hills, Commonwealth, no. So doon po yung talagang medyo marami tayo na natatala na kaso. Apa. So Doc, ano po ang nakikita niyong dahilan? Bakit to tumaas? Pero kadalasan ho, 'di ba, na talagang mas na yung dengue ho talaga natatakutan panahon ng tag-ulan, 'di ba? So tama po tayo, no. So usually tumataas yan June, July, August hanggang mag-November, October, November, no. Pero this time hindi na po siya bumaba, no. Nung pangalawang taon na po natin ito nakikita, no. Kung natatandaan niyo po nung early nung 2025 last year, no. February, March nag-declare na tayo ng outbreak ng dengue sa Quezon City, no. Kung natatandaan niyo po yun, sir. So napakaaga po noon, napaka-unusual yung senaryo na ganung buwan ay meron ng outbreak ng dengue. Apo. Kasi po dire-diretso yung pag-ulan, no. Alam naman natin ang dengue mosquito ay nabubuhay sa malinis na tubig, no. Pagka basa ang isang lugar at nagkakaroon ng breeding sites, dumadami yung mosquito, no. So maraming nagkakaroon ng dengue. Kaya hindi po nawawala. Kahapon lang malakas na naman yung ulan, no. Nakita na natin so paunti-unti pero napupuno yung mga breeding sites natin at dumadami yung lamok po. So ano pong ginagawa rito ng Quezon City government para mapababa ho, no, itong kasong ito, Doc? So ito po, ngayon kailangan matindi talaga yung surveillance activities at para maiparating agad natin sa mga kababayan natin. Kaya dito po ako ngayon, sinasabihan po natin ang ating mga kababayan na para na mag-ingat, no? At maglinis ng kanilang bakuran sa loob ng bahay, no? Kasi alam natin ang dengue ay nakukuha usually sa loob ng bahay po ito, no? Kasi masukal yung mga breeding sites, yung mga tambakan, mga basyo ng bote. Kapag nauulanan po yan, pwede po yan talagang buhayan ng lamok, no? So kailangan po talaga ng paglilinis, no? At ang aming mga health center natin dito sa Quezon City, sa ating pong barangay, no? Available po yung ating mga test kits, no, for dengue. Libre po ito at kailangan nyo lang po talagang dali ng inyong anak pagka meron itong nilalagnat na ito ng mahigit ng 2 araw, no. So dapat dali nyo na po ito sa ating mga health center. Apa. Kasi ngayon ay panahon din po, Doc, ng ng trangkaso, ubusipon, may nilalagnat. So yung sintomas parehas So po, tama po kayo. So wag na tayong mag-doktor-doktoran, no, yung mga nanay. So talagang kailangan po talaga dalhin ito. Sa ating mga health center, sir, meron tayong doon no. May mga doktor po tayo doon, no. Pag ma-assess ng doktor kung ito ba ay mga senyalis ng dengue talaga or ordinary flu. At may pang-test po kami doon kung ito ay
dengue or ito ay ordinary na Apo. flu lang. Apo. So, Doc, linawin ko, kapag 2 araw na nilalagnat ang bata, o kahit na siguro matanda, dali na kagad sa health center. Opo, kasi minsan dyan, ang bilang ng magulang ay 2 araw lang o 1 araw lang. Pero pag tatanungin talaga natin yung bata ay mahigit na ito, no? So kaya kailangan wag nang pagtagalin, dali na agad sa health center natin o sa kanilang pribadong doktor kung meron po sila, no? So, ganun pa rin ho ba yung sintomas? Kasi ako nagka-dengue ho ako dati na yung pagdating ng pahapon, doon tumataas yung lagnat ko eh. Grabe yung lagnat. So, ganun pa rin ba yun? Opo, yun. Lagnat po ang unang nararamdaman natin. Tapos merong mga parang yun nga, katulad na sinabi nyo kanina, parang trangkaso din. Sakit ng katawan, lahat. Masakit ng katawan, opo. Tapos may mga rashes na tutubo. Tapos ang ayaw natin yung mga danger sign, no? Pag sa bata o kahit sa matanda, yung sumasakit na yung tiyan, hindi na makakain, matamlay, nagsusuka. So, yun po yung mga iniiwasan natin, Kasi madali naman po ma-manage ang dengue pagka maaga po itong nakikita ng doktor. Opo, kasi delikado. Kapag bumagsak na, ang tawag doon, yung platelet ba yun? Opo, kasi dehydrate na yung ating pasyente. So, wag na po natin antayin dun sa ganong sitwasyon. Opo. Okay, so yung may nabanggit nyo, no? Yung mga dapat maglinis po yung bawat household, yung bawat kabahayan. Pero yung sa mga lugar ho, siguro nako-coordinate naman po ito sa mga barangay ho natin, no? Na bukod sa mga bahay, malinis din yung mismong paligid. Opo, tama po eh. Hindi lang dun sa barangay, dun sa mga eskwelahan po, no? Kasi halos kalahati ng kaso natin ay school children, no? So, ngayon po, puspusan ang paglilinis sa lahat ng mga public schools natin, no? So, importante malinis ang public school para walang lamok dapat sa ating mga eskwelahan. Pero hindi pa naman ho ito dapat na ika-alarma. At kasi sa ibang pagkakataon, kapag may mga kaso ng dengue, yung mga estudyante, lalo na yung mga kababaihan, pinapayagang nakapansa, yung nakapantalon. So, ganun pa rin naman po ngayon. So, yung ating schools divisions office, patuloy naman po na, alam naman po nila na ang dengue ay all year round na, no, nakikita natin. So, talagang lahat ng pag-iingat ay dapat ginagawa na po sa school. Apo. Okay, Doc, salamat po sa inyong oras at muli kaming hingi na update at sana tuluyan lang bumaba itong kaso ng dengue at wala hong maging sabi natin maging grabe ho ang sitwasyon dito dahil sa dengue. Opo, maraming salamat po at sa pagkakataon. Opo, sa ulitin po. Thank you ho. Good morning. Yan po si Dr. Rolly Cruz, ang Chief ng Quezon City Epidemiology and Disease Surveillance Division. At na kung saan panawagan po nila sa lahat po ng mga kabahayan, maging malinis po tayo sa ating paligid. Alam naman natin, di ba, sa nakalipas na mga buwan, di ba, panay ang ulan dito po sa atin. Kasi may mga nakatanggap, yung nakatambak lang ho kayo ng mga kung ano-ano ng mga gamit. Mga bote, at lahat to na pwedeng napag-iipunan ho ng tubig sa ulan, baka hindi nyo napapansin. Yun na ho, pwedeng doon po at magkaroon po ng yung mga lamok ho, yun na nagdadala po ng dengue. Yun po ang pinakamahirap at yun ho, kung sakasakali, linisin na po natin. Linisin at lahat to ng bawat sulok ng ating bahay, pati sa loob. Kasi yung stagnant water, ba, minsan may mga pasuho tayo na, di ba, may mga, sabi natin, may mga tanim, kung ano man, pero iba hindi na bumababa yung tubig eh. Naiipon ako yun, delikado po yan. At higit po sa lahat, halimbawa, meron po tayo na miyembro po ng pamilya na at least 2 araw na po na nilalagnat, punta na po sa health center. Libre naman po ito Libre po at para masiguro lang na yan ba'y dengue o hindi. Kung hindi naman dengue, di ba, uwi na lang, kontrangkaso lang, wala problema, paracetamol lang yan, pahinga. Pero kung dengue, mabigyan kagad ng atensyong medikal.
Di po ba? At para makatiyak na, siyempre alam nyo yung dengue, nagagamot naman ho ito at di ba, naaagapan. Kung maaga ho, yung nasa stage pa lang na talagang, pero pag malala na, tapos na-dehydrate na lahat, sumakit ang tiyan, nagsusuka, yung platelet bumagsak na, naku, delikado po, lalo na yung mga bata. So dapat ho maging maaga po tayo. Yung iba naman, baka naman yung iba mga magulang, mawalang galang na po. Albawa, iba, abalang-abala sa kanila mga gawain, may mga trabaho, kung ano man, uy, nalagnat. Ang unang isip ka agad, anak, sige, ano lang yan, paracetamol lang yan. O, inom ka lang, no, ng gamot para sa lagnat. O, yun ho, pag 2 araw na, obserbahan nyo. Kasi mahirap po pag dumating ho dyan sa malala ng sitwasyon, delikado, di ba? Okay, samantala, oras na natin ay alas 11:16 na po ng umaga at kuha tayo ng update dito po sa Bagyong Ada. Na kung saan naging ganap ng bagyo kanina, narinig ko parang alas 8 ng umaga. Sige, alamin natin. At para malaman natin yung mga detalye dito po sa unang bagyo para po sa 2026. Weather Report. Nasa linya na po natin si John Manalo, ang Pag-asa Weather Specialist. John, good morning. Good morning po. At tuluyan na nga po na naging bagyo kaninang alas 8 at ito po ay nasa layong 635 kilometers east ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ito ay may lakas ng hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour sa malapit sa gitna at 55 kilometers per hour naman na pagbugso. Ito ay kumikilos pa northwestward, papalapit sa Eastern Visayas sa bilis sa 35 kilometers per hour. Sa kasalukuyan ay meron na tayong nakataas na signal number 1. Dito yan sa buong Samar Island, yung Eastern Samar, Northern Samar at probinsya ng Samar. Ganun din naman dito sa Dinagat Islands at Surigao del Sur at Surigao del Norte. At yung magiging pinakamalapit ito na yung time na kung saan pinakamakaka-apekto ito ay by Friday and Saturday. Malapit po yan sa Eastern Visayas at Bicol Region. Kaya naman ay may nakataas na din tayo na weather advisory o babala sa malalakas na pag-ulan na at least 50 millimeters po na pag-ulan yung posible natin na maranasan sa mga binanggit natin na lugar. And also, gusto rin po natin banggitin na yung pinakamataas na o pinakamalakas na intensity na pwedeng maabot nito sa kasalukuyan ay hanggang tropical storm. Kasunod po ito ng tropical depression. Pero worst case scenario ay hindi natin inaalis yung posibilidad na umabot ito sa severe tropical storm. Or pinakamataas na worst case scenario natin sa kasalukuyan ay hanggang signal number 3. At kung i-describe naman natin itong si Bagyong Ada, ay medyo mahina siya in terms of intensity o yung lakas ng hangin. Pero yung mga kaulapan o yung moisture na pwede nitong dalhin ay dahil sa tulong ng northeast monsoon ay posible na madagdagan yung mga pag-ulan na posible ito. And then ang good news naman dito ay mas bumaba na yung chance na mag-landfall ito. So yung ating scenario ay mag-close approach lang siya dito sa Eastern Visayas and eventually by Saturday night or by Sunday ay mag-move na ito pa northeast papalayo sa ating bansa. At yan po yung ating update. So, dito, John, hindi na to dadaan ng Bicol? Maliit, mas bumaba po yung chance na mag-landfall pa siya sa Bicol. Pero maapektuhan po yung Bicol region. Dahil alam naman natin yung sitwasyon doon, di ba? Yung Bulkang Mayon. So, Opo, yung Lahar. Opo. Okay, so at least hindi ganun katindi, no? Itong si Ada, base sa yung pagtataya sa ngayon. Pero alam naman natin, biglang pabago-bago rin, di ba? Yes, sir. Tama po yan sa analysis po natin ay ganun po. Okay, so bukod dyan kay Ada ay may mga susunod pa ba agad na nakikita niya na parang LPA o sama na panahon? Sa kasalukuyan ay wala naman po tayong nakikita base sa ating TC threat potential o dun sa Pero dito sa Metro Manila ay ano magiging epekto niya? Kasi pa-weekend na ngayon Opo, bali yung pinakamalapit na time na malapit siya sa Metro Manila ay also by Friday and Saturday. Pero yung magiging epekto niya, hindi naman po ito magdadala ng mga matinding mga pag-ulan na tipong magpapabahan ng gusto. Pero ang posible po ay makaranas din tayo ng maulap na kalangitan at nandun yung chance ng mga pag-ulan. Okay, salamat dyan Good morning, ingat. Maraming salamat din po at ingat po tayo. Weather Report. Okay, yan po si John Manalo ng Pag-asa Weather Forecasting Center. So, yun ho At kanina kasi nung una parang ang sabi, dadaan po sa bagyo ngayon o sa Bicol yung bagyo.
Pero ngayon ay maliit na lang po ang tsansa kasi siyempre ang concern ng lahat, meron po, di ba, nag-aalboruto yung Bulkang Mayon at kapag ganyan, may mga bagyo, yung lahar ho delikado at siyempre maaaring magbigay po ng dagdag na perwisyo para po sa ating mga kababayan. So lagi ho kayong makinig at sumubaybay dito po sa DWAR Abante Radio para malaman niyo po at yung pinakahuling balita mula po sa Pag-asa. Kami po yung magbibigay sa inyo lagi ng update para mabigyan po ng gabay ang lahat. So importante, alam niyo naman ho yung mga ganyan ho nagpo-forecast sila yung pagtataya. So hindi 100% na pag sinabi na lang ito ang aming pagtataya, pwedeng magbago. Sabi nila ngayon na malakas ngayon, biglang hihina. Pero pwede sabihin naman na mahina ngayon, biglang lalakas. Kaya yun ho, ang kalagayan ho natin. Kaya lagi ho tayong mag-antabay para ma-update ho namin kayo. No? At siyempre, tayo po lagi tumututok at nakikipugnayan dito po sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Oras na natin ay 11:22 na ho ng umaga at sa ilang sandali antabayanan naman ang report ng MMDA Metro Base para malaman ho natin kung ano po ang sitwasyon ng daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan dito po sa Metro Manila. At para siyempre mabigyan din po natin ng gabay yung ating mga yung ating mga motorista at lalo na ho yung mga commuters kasi di ba? Para malaman mo kung anong ruta, dapat dito ka sasakay. Hindi, ma-traffic pala doon, mag-MRT na lang ako or mag-LRT. May mga ganun ho Kasi minsan may naikukonsideran ako pag nag-LRT ako, nga layo na lalakarin Kaya ang ginagawa ng iba, hindi, jeep na lang or mag-bus. Yun ho. Pero kung ma-traffic, MRT, LRT, lakad-lakad, di ba? Kaya paminsan-minsan. Okay, samantala, ito ho, nasa linya na natin ang MMDA Metro Base. Traffic report. Ito, nasa linya na natin si Emma Loristo. Emma, good morning. Magandang umaga po, Sir Eli. Ganon din po sa inyong mga taga-subaybay. At sa mga oras po na to, ang sitwasyon ng traffic dito sa bahagi po ng EDSA sa mga pa-southbound direction. Galing po dito sa may bahagi po ng Muñoz, patungo dito sa may direksyon ng Bansalangin U-turn slot, ay may bahagyang pagbagal na mararanasan yung mga motorista natin dyan. Pero makalampas naman po niyan, tuloy-tuloy at maluwag patungo dito sa may direksyon po ng Quezon Avenue at Timog. At pagsapit dyan sa may bahagi naman ng NEPA Q-Mart, muling makararanas po yan ng katamtaman hanggang sa mabagal pa rin yung usad ng mga sakyan. Patungo dito sa may direksyon ng Santolan hanggang makarating po kayo dito sa may panig na po ng Ortigas. At maging ito pa diretso po ng Ortigas sa MRT station patungo dyan sa may Shaw Boulevard crossing. Katamtamang pagbagal ang mararanasan sa mga oras na to. Pero makalampas po nitong crossing area, tuloy-tuloy at maluwag patungo po kayo ng Boni, Mandaluyong at Guadalupe. Diyan banda sa may approach po ng Estrella, muling mararanasan yung pagbagal patungo kayo ng Buendia, Makati. Samantala, itong bahagi po ng Pasay Road Arnaiz, paakyat po kayo ng Magallanes, ay light to moderate traffic naman yung sitwasyon. Patungo po ng Pasay area mula dyan sa may tramo, mararanasan yung katamtamang pagbabagal hanggang makasapit po kayo ng Taft Avenue. Ang kabilang bahagi po naman ng EDSA, northbound lane, galing po dyan sa may Makapagal at Double Dragon Plaza, patawid po nitong EDSA Ross Boulevard, ay light to moderate yung sitwasyon. Magiging mabagal naman yung usad pagsapit dyan sa may FB Harrison, patungo po kayo ng tramo. Pagawi po ng EDSA Makati, northbound, galing dito sa may Pasay Road Arnaiz, at ang tamang pagbagal yung mararanasan patungo dyan sa may direksyon ng Ayala at Buendia. Pero pagsapit dyan sa may Kalayaan ay maluwag naman yung sitwasyon at muling magbabagal yan bago pa makasapit dito sa may Cloverleaf or Guadalupe Bridge. Patungo po kayo ng Mandaluyong dyan sa may bahagi po ng Shaw Boulevard at light to moderate naman pagsapit mismo sa may tapat ng Mega Mall hanggang dito sa may bahagi po ng Guadix Drive. Pagsapit dyan sa may tapat ng Campo Aguinaldo, bahagyang pagbagal yung mararanasan paakyat nitong Santolan area flyover at maging itong bahagi po ng Pitwason Cubao hanggang Aurora ay makararanas po yan ng katamtamang pagbabagal.
Maluwag naman after po ng Aurora intersection, patungo po kayo ng direksyon ng Quezon Avenue at SM North EDSA. Diyan banda sa may bahagi po ng Balintawak, mula dyan sa may tapat ng Landers, mararanasan po yung mabagal na usad hanggang makababa po kayo ng Balintawak Cloverleaf. Sa bahagi naman po ng C5 area, kung galing po kayo dyan sa may Old Balara, asahang may katamtaman hanggang sa mabagal yung usad patungo ho dito sa may direksyon ng CP Garcia. Maging itong bahagi po ng patungo ng Miriam at Ateneo ay may katamtamang pagbagal din yung nagiging usad. Diyan banda sa may Xavierville, patungo nitong service road ng Aurora Katipunan, light to moderate naman yung sitwasyon. Sa mga paggawi po naman ng Eastwood, makakaasa naman po kayo ng banayad na sitwasyon. Pero pagsapit dyan sa may bahagi po ng Green Meadows, patungo kayo ng Ortigas, muli makararanas ng katamtaman hanggang sa mabagal yung usad hanggang makarating po kayo ng Lanusa, Pasig. Itong patungo naman ng Candy Road at paakyat ng Bagong Ilog, moderately moving yung sitwasyon sa mga oras na to. At sa kabilang bahagi po naman ng C5, itong northbound lane, kung galing po kayo dyan banda sa may area po ng Blue Boss, patungo kayo ng McKinley, ay makararanas po ng katamtamang pagbabagal. Maging dito sa may area po ng Market, patungo kayo ng Kalayaan at paakyat nitong Bagong Ilog towards to Pasig Boulevard at yung maging mga padireksyon dito sa may Lanusa area, asahan din po may bahagyang pagbagal na mararanasan. Sa may bahagi po naman ng Aurora Katipunan flyover, padireksyon dyan sa may Ateneo at Miriam, ay makararanasin po ng bahagyang pagbagal sa ngayon hanggang dito sa may area po ng CP Garcia. At paalala pa rin po yung ating number coding scheme. As of this time po ay naka-window hour po tayo. Mamayang hapon po yan magbabalik. Alas 5 ng hapon hanggang alas 8 po ng gabi. At naka-schedule ngayon yung mga private vehicles with plate ending number 5 at 6. Yan po ang latest traffic update mula dito sa MMDA Metro Base. Ito po sa Emma Rose Daristo. Okay, maraming salamat kay Emma Loristo at mula po sa MMDA Metro Base. At samantala, report tayo, ito Sara Diskaya, aminadong hirap sa kulungan sa Lapu-Lapu City Jail. Umabante sa balita si Abante reporter Ryan Reloban. Radyo Live Report. Eli, inamin ng kampo ng tinaguriang flood control queen at controversial na kontraktor na si Sara Diskaya na hirap pero patuloy ang adjustment na nasabing kontratista na nakakulong ngayon sa Lapu-Lapu City Jail. Ayon kay Attorney Corneo Samaniego III, legal counsel ng Diskaya, sinabi nito na normal naman na hindi sanay ang kahit sino sa kulungan lalo't maraming kasama sa selda. Anya malaki rin ang tulong ang pagdalaw ng 4 na anak ni Sara Diskaya sa nasabing piitan. Kahapon hindi pinaboran ng Lapu-Lapu Regional Trial Court ang hirit ng kontraktor na maibalik sa kustodiya ng National Bureau of Investigation o NBI. Samantala, kaugnay naman sa sitwasyon ng asawa ni Sara na si Curly Diskaya na nasa kustodiya ngayon ng Senado, sinabi ni Attorney Samaniego na nasa maayos rin naman ang kalagayan nito. Medyo maayos din anya ang katawan nito pero iniiwasan ng pagkain ng kanin lalo't pat hindi siya makapag-exercise roon at restricted ang kanyang galaw. Ako, si Ryan Reloban, Abante. Okay, maraming salamat kay Ryan Reloban. Samantala, tuloy tayo sa ating mga balita. Ito hong top 1 most wanted na kalawit na. Nako, inanunsyo po ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso o si Yorme nito Martes ng hapon, Enero 13, na yung pagkakaresto po sa top 1 most wanted person dyan po sa lungsod na Maynila at isang suspect sa kasong pagpatay na may kaugnayan sa pamamaslang sa isang estudyante ng criminology dyan po sa Tondo noong October 2023. Ayun, naaresto na po. At ayon kay Yorme ay matagumpay na naaresto ng mga operatiba ng Manila Police District ang suspect na kinilalang si Prince Ethan Cruz. Ito ho alinsunod sa umiiral na warrant of arrest para sa kasong murder matapos yung masusing manhunt na isinagawa ng District Intelligence at Tracker teams. At yun nga ho. So sinasabi ho ni Yorme na sa kanyang mga kaubayan dyan po sa lungsod ng Manila na yung top 1 most wanted ng City of Manila nakalawit na ho. At wala raw pong lugar
sa Maynila ang gumagawa ng krimen. Okay, congratulations po kay Yorme Isko at again din po sa mga operatiba ng Manila Police District. At sana magtuloy-tuloy na po yung pag-usad ng kaso at mabigyan po ng katarungan itong pagkamatay ng isang estudyante diyan po sa lungsod ng Maynila. So, biro nyo, talagang napakatindi ho ang nangyari. At least siguro maibsan din naman ho yung hinagpis na dinadanas po ng mga pamilya ng nasabing biktima. At samantala, oras natin 11:31, LTO maglalabas ng bagong panuntunan hinggil sa e-bike at e-trike. Umaabante sa balita si Abante reporter Charmaine Abong. Abante Radyo Live Report. Ilang reklamo mula sa publiko ang nagtulak na muling repasuhin ang mga panuntunan sa paggamit ng e-bike at e-trike. Dahil dito posibleng ilabas ngayong buwan o sa Pebrero ang Circular Memorandum hinggil sa mga bagong patakaran. Ayon sa Land Transportation Office, hinihintay na lamang ang pirma ng Department of Transportation upang maipatupad ang nasabing guidelines. Sinabi ni LTO Officer Juan Jerome Rodriguez na isa sa mga pangunahing tinitignang probisyon ay ang pagsasama ng light electric vehicles sa opisyal na kategorya ng sasakyan para sa lisensya. Sa ngayon, patuloy pa ang diskusyon kung kinakailangan bang kumuha ng driver's license, student permit o maglabas ng hiwalay na uri ng lisensya para sa mga gumagamit ng e-bike at e-trike na siyang dahilan ng pagkaantala sa paglalabas ng memorandum. Pakinggan natin ang tinig ni LTO Officer Juan Jerome Rodriguez. Po kasi dun sa guidelines, dun po sa guidelines na inaantay natin, ma'am, isa po dun sa mga part nun, ma'am, is yung pag re-regulate na rin also ng mga light electric vehicle kung saan sila papasok na vehicle category sa license. Kasi rin po sa debate kung kakailanganin ba na driver's license, student permit, or bibigyan sila ng separate license. So isa pa lang yun sa mga debate. Kaya medyo natatagalan. Pero for the timeline naman, ma'am, di man matapos itong January or early possible week of the February, baka lumabas na po yun. Ako si Charmaine Abong, Abante. At samantala, meron lang ho tayong breaking news. Ito ho, sa wakas, tagal na ho ito ng pinakaantay. Naglabas po ng warrant of arrest ang Santa Cruz, Laguna Regional Trial Court, Branch 26, laban po sa negosyanteng si Charlie Atong Anga at iba pa kaugnay ng kaso ng missing sa Bungeros. Abangan mamaya ang karagdagang detalye sa Abante sa tanghali. So yun po, no? At alam naman natin, naharap po sa tatlong kaso po, no, ng kidnapping at with homicide, no, at kidnapping and serious illegal detention. Ito pong si Atong Ang. Ano ibig sabihin ho niya? So longko ito. Wala hong piyansa. Non-bailable po yung kanyang kaso. So mabigat ho yan. Mamaya tabayanan yung mga dagdag na detalye sa ating Abante sa tanghali. So samantala mga kababayan ay at least ito umusad na ho itong kasong ito. Isa po ako sa nangamba rin dahil sa malaki hong kasong ito. Malaking tao ang rito, no, na nasasakdal ho. Di ba biglang lumabas ito hong problema, yung iskandalo sa flood control scam. Tapos itong si NOI Secretary Boying Remulla naging ombudsman. So kala natin mga kababayan at least so ngayon nasa korte na po ito, wala po itong piyansa. Matindi ho ito at kulong ho ito, longko. Kulong itong si Atong Ang. At so ngayon ay base po sa mga report ay hindi naman ho pa lumalabas ng bansa ito pong si Atong Ang at hindi po siya nagtatago tulad po ng iba ni Zaldico at si Secretary Manny Bonoan ay nasa abroad pa. Ayun. Okay, samantala report tayo. Ito task force sagip magdaragdag ng military trucks kung mag-alert level 4 ang Bulkang Mayon. Magdadagdag daw po sila. Umaabante sa balita si Abante reporter Rosas Ularte. Abante Radyo Live Report.
Ellie, 35 teams na ang nakadeploy na minamando ng 500 tauhan ng Philippine Army 9th Infantry Division dito sa Bicol, kaugnay ng alboruto ng Bulkang Mayon. Kapag itinaas ang alert level, handaan niya ang task force sa GIT sa pamumuno ni Brigadier General Ariel Reyes na dagdagan ang resources na kinakailangan dahil may mga nakastandby silang skilled personnel upang magbigay ng relief, rescue at security sa publiko. Sa ngayon, 56 na military assets, 2 army official, 87 regular personnel at 124 reservists ang nakadeploy na sa 4,000 populasyong apektado ng o mga bakwits na apektado ng alboruto ng Bulkang Mayon sa Albay. Mahigpit naman ang paalala ni 9th Infantry Division Commander Major General Aldwin Almase sa mga tauhan na maging alerto sa kanilang seguridad upang hindi na maulit ang ambush incident ng communist terrorist group sa 2 nilang tauhan ng nagdaang Mayon volcano eruption. Binigyang diin ni Almase na nagpapatuloy ang kanilang internal security operations sa gitna ng disaster response sa mga apektado ng Mayon volcano eruption. Rosas Olarte, Abante. Okay, maraming salamat kay Rosa Solarte. Samantala, meron lang pong panawagan yung ating kaibigan na sina Albert K. at Perdi Tuason. Ito ho, yung San Beda Batch College of Arts and Sciences Batch 81 celebrating 45th batch anniversary. Ito ay gaganapin sa February 4. At ang registration ay magsisimula ng alas 5 at ang dinner ay alas 6 ng gabi. Yan po ay sa Albas Restaurante Espanyol sa Green Hills Mall, San Juan. Para po sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-text or tumawag kay Don 0995-765-1674 o kay Rex ay 0966-355-4333. Okay? Samantala, oras natin 11:37 na po ng umaga. Tuloy pa rin ho tayo sa ating mga balita. 41 barko ng China na mataan sa paligid ng West Philippine Sea. Umabante sa balita si Abante reporter Edwin Balasa. Abante Radyo Live Report. Eli, umaabot nga sa 41 Chinese vessels ang na-monitor ng Armed Forces of the Philippines na nakapaligid sa West Philippine Sea sa unang linggo ng 2026. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, mula Enero 1 hanggang 7, naitala ang 8 sa mga ito sa Bao de Masinloc, kabilang ang 2 barko ng People's Liberation Army Navy, 3 China Coast Guard at 3 maritime militia boats. Sa Yungin naman, umabot sa 14 ang namataang barko, 6 mula sa CCG at 8 sa maritime militia. Samantala sa Escoda o sa Binasyol naman ay 13 barko ng China ang namataan na binubuo ng 3 People's Liberation Army Navy ships, 6 na CCG vessels at 4 na maritime militia boats. Sa Pag-asa Island, nakapagtala ang AFP ng 6 na barko ng China, 4 mula sa CCG at 2 maritime militia boats. Ayon pa kay Trinidad, kung ikukumpara sa mga naunang datos, kapansin-pansin ang pagtaas ng presensya ng PLA Navy at China Coast Guard sa iba't ibang maritime features ng Pilipinas. Gayon din ang mas agresibong kilos ng mga ito. Ako si Edwin Balasa, Abante. Okay, maraming salamat kay Edwin Balasa. Yan po sa kanyang report. Samantala, oras na natin. Ako, 11:30 na po ng umaga. At magantabay pa rin ho kayo dito po sa ating palatuntunan. Ako, napakarami po na tayong mga issue na dapat na pag-usapan. Ito, nanawagan po si Senate Majority Leader Juan Miguel Migzubiri sa pamahalaan na gumawa ng kaukulang hakbang sa gitna ng nagbabandyang krisis sa asukal sa bansa. Ito'y matapos po na sumadsad ang meal gate price ng asukal sa 2,075 pesos sa bawat 50 kilos ng baga ng asukal nitong huling linggo ng Disyembre mula sa 2,200 pesos noong Oktubre 2025. Mas mababa ito sa 2,400 pesos hanggang 2,500 pesos kada sako ng asukal noong 2024 milling season. Bagamat welcome kay Zubiri ang desisyon ng Department of Agriculture
na huminto muna sa pag-aangkat ng asukal ngayong 2026. Sinabi nitong ang direktang interbensyon mula sa gobyerno ang kailangan upang hindi lubusang maapektuhan ang mga magsasaka. Ayon. So baka magkaroon na naman ng shortage dito po sa supply ng asukal. Alam nyo, napaka-importante ho ito. Hindi lang ho ito yung ginagamit natin na pantimpla sa ating sarili, yung mga kape, kung ano-ano man. Kasi malaki rin ho ang pangailangan ng mga pabrika o ano ba, no? Di ba? Ng mga manufacturer dito po sa ating bansa. So, sana wag ho magkaroon ng krisis. At pero dahil dito, inaasahan ako marami na naman yung mga smuggler. Yun ho, talagang namumula na naman ang hasang na mga ito. Uy, shortage, meron daw shortage. May problema sa supply ng asukal. Yan na. Yung mga smuggler, ayan na. Bureau of Customs, bantayan yan, di ba? I'm sure babantayan at talagang ngayon napakahigpit po ng ginagawang pagbabantay ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. At talagang sa ngayon may mga report nga na talagang pinatitino ng gusto yung mga opisyal at mga kawani ng Bureau of Customs. Sana magtuloy-tuloy ho ito, mga kababayan, at di ba, maalis na po yung talagang kasi grabe ho, di ba, yung mga parang perception ho naging bansa ko, di ba, sa Bureau of Customs. Kaya ngayon may ginagawa ho dyan ng mga kung ano ng mga sistema para matiyak na talagang mapipigilan yung korupsyon dyan po sa Bureau of Customs. Bagamat siyempre hindi naman po perpekto yan at maging sa iba't ibang mga ahensya ng ating gobyerno talaga namang, di ba, punong-puno pa rin ho ng korupsyon kahit na magpalit ka ng ng pinaka-head ng departamento. Kung sabay, kasi yung parang tinatawag na na yan sistema na ho Kaya dapat pong ayusin yung sistema, di po ba? Okay, samantala, oras na natin ay 11:42 na po ng umaga at samantala, ito, meron tayong nakuhang resulta ng survey at bagamat ang si Pangulong Marcos Jr., di ba, bagsak ho yung kanyang trust at performance rating. Dito ho, meron ho itong survey, ito sa Tangheri ata ito, no? Dito po sa mga miyembro ng gabinete at para po sa satisfaction at dissatisfaction survey. Ito. At nangunguna ho ngayon na may pinakamataas na sabi natin na satisfaction ay ito hong si Education Secretary Sani Angara. Siya po ay meron pong satisfaction rating na 52.71%. At ang kanyang dissatisfaction ay 21.23%. So yun ho, mga kababayan, mataas-taas ho ito. At kung ating susumahin, tinaw natin, ito ang calculator para sigurado, 52.71%, i-minus mo yung dissatisfaction kasi merong yung kontento at hindi kontento. Ayun. So 21.23 ang matitira. So positive 31.48%. Ito pong si Education Secretary Sani Angara. So samantala, ang pangalawa ho na nakakuha sa mataas ay ito pong si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Nakakuha ng 50%, 50.92% at ang hindi kontento o dissatisfaction ay 22.63%. So pangatlo sila Solidum, pang-apat Kakdak, pang-lima Estrella, pang-anim Henry Aguda ng DICT, pang-pito Bienvenido Laguesma, pang-walo Ted Herbosa, pang-siyam Lazaro ng Foreign Affairs, DFA. Tapos pang-sampo ay itong si Chudoro. So yun ho, mga kababayan, ang mga nangunguna ng mga miyembro po ng gabinete ni Pangulong Marcos Jr. na numero 1 at ito po yung number 1 ay ito pong si Education Secretary Sani Angara at ang pangalawa ay itong si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Number 1 pala na kung saan marami po ang kontento sa pamamahala ni Secretary Angara.
Kaya ngayon may mga nagsasabi nako baka mukhang kaya pala may mga banat dito kay Angara, yung mga sinasabi, no? Okay, so samantala, naku, wag po kayong bibitiw. Magbabalik pa ang Inbox. Magkasangga sa talakayan sa maiinit na sports issue. Makabuluhang kwentuhan at kulitan kasama ang sports personalities. Defense Minister Jerry Gulingera at Mr. Cool Jerry Eslana. Sport Talakan. Sport Talakan. Dito yan sa Abante Radyo. Abante Bilyonaryo Group nangunguna sa Facebook engagement. Patunay ito na mas pinipili ng nakararami nating kaabante ang aming balita, impormasyon at entertainment online. Maraming salamat sa tiwala at suporta. Patuloy kaming maghahatid ng mga kwentong may kabuluhan at serbisyong totoo para sa bayan. Let's go, go, go again! Matapos mag-viral ang umano'y pagmamahal. Susuri kung nagagastos ng tama, iniulat din natin dito sa teletablo. Sa mga kaabante natin na nakatutok sa atin. Malalim po ang crisis politika. Abante at Bilyonaryo. Dito ang bawat like, share at comment patunay na kayo ang aming inspirasyon. Okay, balik po tayo dito po sa Inbox at siyempre ako pa rin po inyong kabante, Eli Saludar. Tuloy tayo sa ating mga balita. High value target na tulak ng bawal na gamot timbog sa Occidental Mindoro. Umabante sa balita si Abante reporter Romy Luzares. Abante Radyo Live Report. Felda ang binagsakan ng kelot na talamak sa pagtutulak ng tubat sa Occidental Mindoro. Ang sospek ay kinilalang si alias Juvana, 44 na taong gulang. Natimbog ang sospek ng Municipal Drug Enforcement Unit ng Lubang Police Station sa Sitio Borol, Barangay Mailig, Lubang, Occidental Mindoro. Nadakip siya matapos bintahan ng isang pakete ng tubat ang pulis na nagpanggap ng pusher buyer kapalit ng 1,000 buy bust money. Na-recover din mula sa suspect ang 2 pang pakete ng hinihinalang tubats na may tinatayang bigat na 0.4 gramo at halagang 2,000 piso. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si Romel Luzares, Abante! Okay, maraming salamat kay Romy Luzares. Oras na natin, 11:49 na po ng umaga. At magantabay pa rin ho sa mga mainit na balita mamaya no, sa Abante sa tanghali. At nako, napakarami pa ho tayo mga balita na dapat nyo pong malaman, mga kababayan. At samantala, eto ho, no, marami hong mga issue ho na dapat na pag-usapan. Eto, ibinasura po no, ng yung pagkakansela dito po, yung apela na wag ikansela. Pero pinagtibay na po ng Sandigan Bayan yung nauna nitong desisyon na tuluyan ng kanselahin yung pasaporte ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. At sa desisyon po ng Sandigan Bayan ay ibinasura nito ang urgent motion for reconsideration ng kampo niko dahil sa kawalan ng merito. Una nang hiniling niko na baliktarin ng Anti-Graft Court ang naging ruling nitong December 2025 na nagkakansela sa kanyang passport at nagdedeklara sa kanya bilang pugante. Siyempre, tumakas na itong si Zaldico at nasa abroad na, kinansela. Ibig sabihin, talagang wala na itong balak na umuwi. Natural, di ba? O kaya naman, sige, kung
kung gusto talagang bumalik dito po sa bansa, kahit naman kanselado yung yung kanyang pasaporte, pwede, di ba? Tumembre lang siya sa ating gobyerno, di po ba? Pero ayon po sa Sandigan Bayan, patuloy pa rin nagtatago nga sa batas si Ko at kanyang iniiwasan ito pong arrest warrant, kaya hindi nito deserve ang pabor na pasya ng korte. So naharap si Ko sa 2 bilang ng kasong graft at malversation kaugnay ng 289 million pesos na substandard road dike project diyan po sa Oriental, Mindoro. Ayun, so magsisimula na rin ata yung hearing, no? Alam ko, kailan ba sa January 20 ang paglilitis dito po sa kaso ni dating Congressman Zaldico at ito pong si DPWH Secretary Vince Dizon ang magsisilbing isa po sa mga testigo laban po sa kay Zaldico, yung sinasabi, yung sa ito yung sa Oriental Mindoro, yung substandard road dike project na kung saan talaga namang natuklasan na wala, talagang pinagsamantalan lang ho, mga kababayan, pinagkakwartahan ika nga. At para, di ba, ang dami ho ng mga lugar, hindi lang ho yan sa Mindoro. At napakarami pa mga lugar at sana magtuloy-tuloy pa rin ho ang investigasyon at mapanagot dito po sa mga nangyari, no, na pagsasamantala at pandarambong sa pera ng taong bayan. At ang pinaka-aantay po ng lahat ay meron pong mapanagot na malaking tao naman, no? Kasi ang isa po sa mga tinutumbok ko ngayon, halimbawa, yung pangalan ho ni dating Speaker Martin Romualdez, tapos siyempre si Zaldico. Siyempre yung dating Secretary ng DPWH, Manny Bonoan. Dapat di ba sinasabi, mapanagot din ho yan dahil siya po ang ang kalihim mga DPWH At siya ang nakakaalam ng lahat. Hindi po pwedeng, di ba, sasabihin na walang alam at ituturo sa iba pang mga opisyal ng DPWH bilang pinuno ng ahensya, lahat nakatimbre yan sa kanya, di po ba? Okay, samantala, ito hong bagong kokopes sa San Pablo, umaarangkada na. Umabante sa balita, si Abante reporter Nilo Dagos. Abante Radyo Live Report. Umarangkada na nga ang bagong Coco Festival sa San Pablo City, Laguna ngayong Enero na may malaking pagbabago sa konsepto ng pagdiriwang. Ayon sa San Pablo City LGU, sa halip ng mga imported o mga kilalang artista mula sa Metro Manila, itinatampok ngayon ang bagong Coco Festival of Performing Arts ang mga lokal na talento ng lungsod. Layunin ng bagong Coco Fest na bigyan ng entablado ang mga San Pablenyong mang-aawita, mananayaw, musikero at aktor na matagal lang hinahasa ang kanilang kakayahan. Bahagi ito ng adhikain ng lokal na pamahalaan na palakasin ang pagkakakilanlang pangkultura ng lungsod at suportahan ang sariling sining. Ayon sa pamahalang lungsod, ang pantagkilik sa lokal na talento ay mahalagang hakbang upang mapaunlad ang industriya ng sining sa komunidad. Ang pagdiriwang ay bahagi ng taunang kapistahan bilang pasasalamat kay San Pablo, ang unang ermitanyo. Nagsimula ito nitong January 12 at tatagal hanggang bukas, January 15. Nilo Dagos, Abante. Okay, maraming salamat kay Nilo Dagos at samantala, ang bilis ho ng oras. So siguro bukas ho ulit at abangan ho natin kung ito pong si dating Secretary Manny Bonoan ay babalik po bago po sumapit yung itinakdang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa pangalan po ng ating mga kasama dito po sa Inbox at yung ating mga Abante reporters, ako pa rin po inyong kaabante. Ako po si Eli Saludar. Magandang araw po sa ating lahat.